Zombie outbreak. Magsisimula ang lahat sa isang kagat. Isang simpleng kagat mula sa lalaking tila may lagnat. Nanginginig at nangingitim ang mga mata. Dinala siya sa ospital at nakagat ang isang nurse, pero sa halip na gumaling, naging mas malala ang kondisyon niya. Ilang oras lang, nagsimula na ring magwala ang nurse. Kumalat ang kaguluhan sa emergency room hanggang sa makarating na ito sa kalye. Walang nakaalam kung paano ito nagsimula. Walang gamot, walang lunas. Lahat ng makakagat nagiging isa rin sa kanila. Mga nilalang na wala ng isip, wala ng awa. Sa kabilang dulo ng lungsod, tahimik na nanonood ng balita ang pamilya ni Marco, kasama ang asawang si Leia, anak nilang si Ella na 7 taong gulang at si Baby Liam na 1 taon pa lamang. Sabi ni Leia at nag-aalala, "Marco, baka dapat umalis na tayo. Sabi sa balita, papunta na raw sa area natin yung kaguluhan." Sabi ni Marco, "Mag-impake ka. Kukunin ko ang sasakyan. Dadaan tayo sa lumang daan palabas ng lungsod. Hindi tayo pwedeng magtagal dito." Pero hindi ganoon kadali ang pagtakas. Sa paglabas nila ng bahay, sinalubong sila ng sigawan. May mga kapitbahay na sumusugod sa kalsada. Duguan, may kagat sa leeg, sa braso. At sa kalagitnaan ng kaguluhan, napansin ni Marco ang isang lalaking parang lasing na palapit sa kanila. Mabagal, may dugo sa bibig. Ang sabi ni Ella na sumisigaw, "Papa!" yung lalaki. Sabi ni Marco na sumisigaw, "Pasok sa sasakyan, bilis!" Mabilis silang pumasok sa sasakyan, nagsisigawan at sinarado ang pinto ng sasakyan. Habang tinatahak nila ang daan palabas ng lungsod, nagsimula na ang impyerno sa kanilang paligid. Hindi na ito simpleng sakit, isa na itong salot. Pero hindi pa nila alam, may bitbit silang lihim na hindi nila inaasahan. Madilim na ang kalangitan habang binabaybay ng pamilya ang madamong kalsadang hindi na dinadaanan ng marami. Wala silang ibang marinig kundi ang iyak ni Baby Liam, ang mabilis na paghinga ni Leia at ang tahimik na dasal ni Marco habang nakatitig sa daan. Sabi ni Leia, "Hindi tayo pwedeng tumigil, Marco. Kailangang makarating tayo sa Santa Elena bago mag-umaga." Ang sabi ni Marco, "Alam ko, pero ubos na halos ang gasolina. Kailangan nating huminto para maghanap ng supply." Pilit nilang hinanapan ng ligtas na lugar ang kanilang sasakyan. Sa gilid ng highway, nakita nila ang isang abandonadong gasolinahan. Walang tao, walang tunog, tila kalmado, pero may amoy ng dugo sa hangin. Ang sabi ni Ella, "Mama, ayoko dito." Sabi ni Leia, "Shh! Sandali lang ito, anak. Titingnan lang ni Papa kung may gasolina pa." Habang si Marco ay nagbubukas ng fuel tank, napansin ni Ella ang isang gumagalaw sa loob ng convenience store. Isang babae, duguan ang damit, pero hindi pa mukhang zombie. Umiiyak ito at hinang-hina. Tumakbo si Leia papasok para tumulong. Sabi ni Leia, "Miss, ayos ka lang? Sugatan ka." Bigla itong sumigaw. Mabilis na tumayo ang babae. Kita sa leeg niya ang kagat sa sariwa at lumalalim. Sabi ni Marco na sumisigaw, "Leia, umalis ka dyan!" Pero huli na, tinakbo ng babae si Leia. Nagpagulong-gulong si Leia palabas ng pinto at sinara ni Marco agad ang pinto ng kotse. Habang binabarena ang gasolina, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Muli silang sumakay, nanginginig, tahimik,
Si Ella ay tahimik na umiiyak. Si Leia ay walang imik. Hawak ang kanyang braso at si Baby Liam ay tila mas umiiyak na ngayon, hindi dahil sa gutom, kundi sa takot. Sa katahimikan, hindi alam ng lahat, si Leia ay may tinatago. Habang nag-aayos ng benda sa braso, napansin ni Marco ang isang kagat. Maliit pero malinaw. Sabi ni Marco, "Leia, anong nangyari sa'yo?" Sabi ni Leia na umiiyak, "Hindi ko alam kung makakaligtas pa tayo, Marco." Tahimik sa loob ng sasakyan. Ilang oras na silang bumabiyahe. Si Baby Liam napagod sa kakaiyak. Si Ella nakatulog na sa kandungan ng ina. Ngunit si Marco, gising na gising, hawak-hawak ang manibela at ang kaba sa dibdib. Hindi niya maalis sa isipan ng kagat sa braso ni Leia. Hindi niya kayang paniwalaan na posibleng mawala ito sa kanila. Sabi ni Marco, "Leia, may nararamdaman ka na ba?" "Wow, init ng katawan." Sabi ni Leia, "Wala. Pero Marco, kung mangyari man, pangako iligtas mo ang mga bata kahit ako ang mawala." Ayaw ni Marco na isipin yun, pero alam niyang kailangan magdesisyon habang may oras pa. Pagsapit ng umaga, malapit na sila sa bayan ng Santa Elena. Isang checkpoint ang sumalubong sa kanila. Mga sundalo nakasuot ng hazmat suits. May mga baril, may mga scanner. Sabi ng sundalo, "Huminto po kayo. Lahat ng pasahero kailangan masuri bago makapasok sa bayan." Dahan-dahang bumaba si Marco. Si Leia ay tahimik na nakaupo. Hawak-hawak si Liam. Si Ella ay gising na, takot na takot. Sa isang tinutok ng sundalo ang scanner sa kanila. Normal ang lahat hanggang kay Leia. Sabi ng sundalo, "Positibo sa infeksyon, huwag galawin." Naglabasan ng mga sundalo, tinutukan sila ng baril. Si Marco ay tumakbo para harangan si Leia. Pero si Leia ay umiiyak at sabi, "Huwag na Marco, tama na. Kailangan nilang mabuhay." Dahan-dahang iniabot ni Leia si Baby Liam sa asawa niya habang ang mga sundalo ay papalapit. Habang inilalayo ni Marco ang mga bata, pinili ni Leia na lumayo at lumuhod sa gitna ng kalsada. Sa likod ng malabong salamin ng sasakyan, nakita ni Marco kung paano siya pinutukan. Isang putok lang para matapos agad ang sakit. Tahimik si Ella, tahimik si Liam, pero si Marco wasak ang puso. Akala ni Marco tapos na ang lahat. Akala niya nailigtas na niya ang kanyang pamilya. Pero kinabukasan, habang nagpapakain siya kay Liam, napansin niya ang sugat sa leeg ng sanggol. Maliit, pulang-pula at tila maigipin ng bakas. Napamula agad si Marco. Sabi ni Marco ng mahina, Hindi pwede. Ang bagong simula ay isa palang bagong katapusan." Dinala ni Marco sina Ella at Baby Liam sa evacuation zone sa Santa Elena. Tinanggap sila ng mga sundalo, binigyan ng pagkain, gamot at pansamantalang matutuluyan. Akala niya ligtas na sila. Akala niya panatag na. Pero sa tuwing titingnan niya si Liam, bumabalik sa isipan niya ang kagat, ang maliit na sugat na hindi dapat naroon. Ilang araw ang lumipas, lalo lang naging tahimik. Si Baby Liam hindi umiiyak, hindi ngumingiti, hindi sumasagot sa kahit anong lambing ni Marco o ni Ella. At isang gabi, habang natutulog si Marco, napansin niyang wala si Liam sa higaan. Bumangon siya, nanginginig. Sabi ni Marco, "Ella, nasaan si Liam?" Sabi ni Ella, "Papa, si Liam, kilapitan ako." At tumigil si Marco sa sulok ng silid. Nakita niya ang anak niyang sanggol. Nakatayo, nakatingin sa kanya. Mapula ang mga mata at sa bibig nito may pahit ng dugo. Ang kinatatakutan ni Marco ay totoo pala. Ang sakit ay nasa dugo na ni Baby Liam at sa liit ng sanggol walang makakapigil sa pagkalat nito. Ang halimaw ay pinanganak na.
walang takas sa salot kahit sa inosente. Dito na nagsisimula ang wakas. Mag-like at subscribe ka na para hindi mo mamiss ang kahindik-hindik na mangyayari sa part 2.